Kung magawin muna tayo dito naman po sa mainit at hindi matapos-tapos na issue ng West Philippine Sea. Alam naman po natin na pinag-uusapan po, trending. Hanggang sa ngayon po may mga comment din sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page po tungkol po dito. Ano po ang basehan ninyo sa inyong naging pahayag na wala sa map ng Pilipinas yung West Philippine Sea? At yun din po ang tanong ng ilan sa ating mga viewers at listeners. Hindi, teka muna. Totoo ba sinabi niyo, Congressman Marcoleta? O Alam mo, baka na-misquote lang kayo? O baka misquote lang. Hindi dapat kasi lagyan natin ang konteksto ang pinag-uusapan. Kasi kapag diniretso natin at hindi tayo nagbigay ng background, baka lalong mailigaw yung mga nakikinig sa Alright, atin. sige Kong. Ito'y nagmula doon sa isang hearing na ipinatawag ng TRICOM na kung saan pati mga vloggers ay talagang tinawag sapagkat napakarami raw ginagawa sa social media na nasasaktan yung mga ibang kasama ko sa Congress, lalong-lalo na yung Quadcom. Totoo naman na maraming mga batikos doon na masasakit na yung iba higit pa sa personal. Ngayon, isa doon sa mga binablog at subject matter ng blog ay ito ngang usapin sa West Philippine Sea. Ngayon, ang nagpasimula ng discussion dito ay yung Executive Director ng Cybercrime Investigation Coordinating Center. Ang kanyang pasimula, para po hindi magamit kanya, hindi mailigaw ang ating mga mamayan kung pag-uusapan ay sigalutan sa West Philippine Sea, let us educate and empower our people. So tama siya, Sister L. Lakay Romel. Tama siya. So sinuportahan ko siya. Tama ka dyan, Mr. Executive Director. Pero kinakailangan kasangkapanin mo ang maraming ahensya ng ating pamahalaan sapagkat hindi biro-birong gawain yan. Kapag pinag-usapan natin ang West Philippine Sea, nako, yung complications niyan baka hindi mo ma-imagine. Katulad halimbawa ng katagang West Philippine Sea. Wala yang kako sa mapa. Ang ibig ko sabihin, pag tiningnan mo yung international map, ang talagang nakasulat doon, South China Sea. South China Tama? Sea. I-google mo yon South China Sea. Ngayon, kung ito'y ginagamit ng mga vloggers, pinipilit nilang gamitin South China Sea, baka maguluhan yung ibang mga bansa, yung mga, ano ba yung pinagtatalunan sa Pilipinas? Mag-google ko nga, wala siyang makitang West Philippine Sea. Yes. E di ang nangyayari ngayon, napapahiya tayo. Yun naman sinasabi ko na, kasi ang pagkakagawa ng West Philippine Sea, atin lang ito. Tama. Insofar as our domestic law is concerned, tagkakaintindihan tayo lang. But are we not supposed to involve the entire world community? Kailangan maipatala natin, sabi ko, itong West Philippine Sea at may mga proseso kung paano natin maitala sa pandaigdigang talaan ng mga dagat. Hindi ba tama yun? Hindi ka naman pwede ka kung gumawa ng isang kalye, ikaw lang hindi mo kinoordinate sa barangay o kaya sa munisipyo. Baka mamaya sila kay Romel nakasakay ng tricycle, wine-waste niya yung ginawa mo, Sister L, na kalye, hindi niya makikita yun sapagkat hindi nakatala. Ganon din ang panig ng ating mundo. Pero sabi ko, kahit na hindi pa natin pangalanan ngayon, yang sinasabi nating West Philippine Sea, yan ang saklaw ng ating exclusive economic zone. Atin talaga yan. At yan ay ipaglalaban natin ang patayan hanggang sa kahuli-huli ang patak ng ating dugo. Ang nagiging problema lang, nasasangkot tayo sa siga, ginagamit natin yan, hindi naiintindihan ng ibang bansa hanggat hindi natin ay patatala. Hanggat officially. Official. You're right. Ang naging problema kasi dito, meron tayong isang Commodore. Sipon, dahil lang hindi niya naintindihan siguro yung konteksto ng pinag-uusapan na nasabi kong wala sa mapa ang West Philippine Sea, tinawag niya akong... Ang interpretation niya iba. Tinawag niya akong traitor. Medyo masakit siyang magsalita. Isipin mo, pinaghalimbawa, ang pangalan niya ay Commodore Tariela. Ang sabi ko sa halimbawa ko, ikaw, Lakay Romel, papayagan mo ba si Sister L? Nadadagdagan niya ng isang kataga yung dictionary. Pupunta siya sa letter T, maglalagay siya ng Tariela. Pagkatapos ang kanyang definition ng Tariela. Tariela, a person who jumps into conclusion without verifying his facts.
Of course, hindi ka papayag. Hindi mo tatanggapin Oo, yun dahil hindi ikaw ang tatanggapin. gumagawa ng diksyonaryo. Tama. Ikaw ang may-ari ng Merriam-Webster. Ikaw ang may-ari ng Oxford Dictionary. Kumbaga, hindi mo papayagan Hindi mo na... papayagan si Sister El Aha. sapagkat hindi official yon. Maaari mo, siguro, maaari niyang ilapit sa'yo. Maaaring gumamit siya ng proseso kung paano maitatala at ma-acceptin mo, tatanggapin mo naman yung kanyang pinupropose na isang salita o isang kataga. Ganito lang ang usapan eh. Kaya lang, tingnan mo ang nangyari ngayon. Talagang totoo ang daming complications at daming hindi nakakaintindi kung ang pag-uusapan ay bahaging ito ng ating mundo. At nakasentro, Congressman Marcoleta, nakasentro ang atensyon natin sa China. Eh, hindi lang ang China ang claimant ng South China Sea or Totoo. West Philippine Sea sa Totoo. atin. Oh. Halimbawa, sabi ko sa kanila, yung kalagitnaan ng exclusive economic zone, nagkataon ka ako na merong Scarborough Shoal sa gitna. Ano ka ako ang significance no, Sister El? Yung Scarborough Shoal, isang isla yon. Ang ibig sabihin nun, kung yun ay isla, under public international law, entitled siya sa territorial sea. So, kung ang China ang naka-occupy doon, yung territorial sea, siya yung nag-i-enjoy. Kapag ipinarada niya yung kanyang mga barko doon sa territorial sea, nung isla na yon, ng Scarborough Shoal, na siya yung nakasakop, naka-overlap sa ating West Philippine Sea. So, merong problema, di ba? So, sasabihin natin ngayon, tingnan mo ang China. Inokopya niya yung saganang atin. Ipaglaban natin ang ating exclusive economic. Eh, meron siyang territorial sea. So, maraming hindi nakakaintindi sa komplikasyon dito. Kaya gusto ko, pag-usapan, i-educate. Ang problema si Commodore Tariela, imbes na sumama sa education, lalo niyang ginugulo. Kaya lang, naging maganda rin, siguro, napasimulan natin pag-usapan siguro para ma-educate ang So, ating sa tingin nyo bilang isang legal expert, ano pa ang ibang Hindi naman legal... ako legal expert. Ano pa ang iba pang legal remedy para at least hindi tayo basta-basta binubuli ng China? Hindi ba sapat yung UNCLOS, Congressman Marcoleta? Halimbawa, dun sa UNCLOS, sinasabi sa UNCLOS, pag binasa yun ni Commodore Tariela, sasabihin ko na sa kanya, basahin niya yung Section 123. Nakalagay doon na yung South China Sea is a semi-enclosed sea. Ano ang significance nun, Sister El? Pagka semi-enclosed sea, pagka pananagutan ng mga coastal states na magkaroon ng ugnayan sa exploration, exploitation, conservation, reservation, or whatever, mga research, ganyan. So, panatilihin nating nakaugnay tayo doon sa sinasabi ng batas. Kasi ito ay, pwede nating sabihin sa China, lahat pala ng coastal states, kailangan tayo mag-usap-usap. Hindi Within tayo our dapat ranks. nagaway-away using the UNCLOS. Ba't di tayo magsimula doon? Ba't di sabihin ni Tariela, yun ang unang gawin natin? Pangalawa, doon sa arbitral award, may sinabi sila doon na yung Scarborough Shoal is a traditional fishing ground. Magsimula tayo doon. Ano ang ibig sabihin ng traditional fishing ground? It is a private right. Even China will recognize that. Ibig sabihin, Even other hindi dapat claimant. mag-away-away ang ating mangingisda if we invoke the traditional fishing right. Kumbaga, free zone. Yes. Totoo yun. At sapagkat hindi pinag-uusapan ng territory, madaling pag-usapan yan eh. Mga living resources lang muna. Magsimula tayo sa isang bagay na pwede nating pagsaluhan. Na pwede nating pagkaintindihan. Hindi kaagad yung territory yung pinag-uusapan, nag-aaway-away kaagad tayo. Why don't we exploit the concept of traditional fishing rights? Doon tayo magsimula. Okay. Napag-uusapan natin medyo mahaba-habang usapin Oo. pagdating itong sa teritoryo na ito, Lake Romel Napaka-komplikado talaga ng usapin na yan, Kong Sister Marcoleta. El. Pero kayo po ay tumatakbo bilang senador at napag-uusapan po, sabi mo nga kanina, ipaglaban natin ng West Philippine Sea hanggang sa huling patak ng ating dugo. Ano po ang inyong stand dito, lalo na po ngayon na patuloy ang bullying na nangyayari dyan po sa pinag-aagawang teritoryo na yan, na sakop ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Sa tingin niyo po, ano ba yung mga hakbang bilang kayo po ay mambabatas? Ano po sa tingin po ninyo ang mga kailangan pa natin gawin para somehow malesen na po itong mga nangyayari dyan sa West Philippines? Napakaganda ng tanong mo, Sister El. Akala ko hindi mo itatanong yan. Yan ang hinihintay ko kanina pa eh. Alam mo, mag-umpisa tayo doon sa sinasabi ng ating saligang batas na tayo, let us maintain a neutral foreign policy. Sinabi na nga ng Pangulo nung kanyang, natatandaan ko yung unang sona niya, the Philippines
is friend to all and foe to none. Ibig sabihin, lahat kaibigan natin at wala tayong kalaban kahit sino. Ngayon, nang dahil doon sa panuntunan na yun at pamantayan ng saligang batas natin, maging kaibigan natin ang lahat ng bansa. Huwag nating i-antagonize ang China. Huwag tayong masyadong makiling sa Amerika to the point na parang ang kalaban natin ang China. Hindi ba natin alam sa ngayon, ang China ang ating largest trading partner? Naungusan niya na ang Japan. Naungusan niya na ang Amerika. Dati, 70 siguro ang Amerika ang number one nating trading partner. 80s to early 90s, Japan. Pero sa ngayon po, ang ating largest trading partner, China po eh. Kung kaibiganin natin ang China, wala tayong kalaban, pati po yung pagtatala ng ating West Philippine Sea, maring mapadali natin. Bakit kamo? Ang tagal na po nating ina-apply po sa proseso ng international law ang pagpapatala ng ating West Philippine Sea. Napakaraming attempts na po. Bakit hindi po natin magawa? Kasi po ang China, nakaupo sa Security Council ng United Nations. Tayo po, wala tayong upuan doon. Pero kung kaibigan natin ang China, kung kaibigan natin, sabi na, kaibigan, sama mo naman yung West Philippines. Sige, total, magkaibigan. Ang dali siguro nating may pakiusap sa pandaigdigang pag-uusap. Ang West Philippines, madali na may patala. Hindi ngayon na pinipilit na tayo lang nakakaalaman. Tayo lang. Pero in the entire world community is doubtful as to whether nasaan ba kayong West Philippines? Pati sila naguguluhan kung nasaan nga ito eh. Yan ang ating gustong mangyari. Obviously, yung kabilang partido, yung administration ticket, ang pinupuna sa inyo, yung grupo niya raw ay pro-China. Ano masasabi niyo dyan, Congressman Marcoleta? Yun ang problema naman nila eh. Isip-isipin mo, sasabihin nila, pinabili lang daw kami ng suka. Akala ko ba ang saligang batas ang tuntunin natin? Sila na rin nagsabi eh. We are friend to all and foe to none. Bakit tayo mag-antagonize ng mga bansa? Ba't hindi natin panatilihin na neutral tayo? Para lahat tayo ay maging kaibigan ng lahat ng bansa. Pag sinasabi nila ito, paano ako naging pro-China? Paano ako naging pro-China? Sinasabi ko lang na yung West Philippine Sea, yun ang ating exclusive economic zone. At malinaw ang na inyong... kahit anong mangyari, atin yun. Kaya lang, sa sobra nating pagmamahal sa sarili natin, na hindi pa natin ay patatala, gusto natin, tayo lang ang mag-usap, tayo lang nakakaintindi ng West Philippine Sea. Ayaw nating ipaalam sa kanila sa buong daigdig na West Philippine Sea na yan, nakatala na po yan. Kaya tingnan po ninyo ngayon, ang International Hydrographic Organization, nakatala na po ang West Philippine Sea. Makakapagyabang tayo ngayon. Malinaw yan. Malinaw. Di ba? Si Congressman Marcoleta ay kabilang sa mga naninindigan na atin ang WPS. Pero Atin lang yan. dapat nating idaan sa Proseso na makilala ng buong daigdig, hindi lang para tayo kumikilala. ma-recognize ng international community. Yes, sir. Ayun. Alright. Pero bago pa sa iba natin mga